I'm making this video to inform everyone that my father, Arnie Teves, has been kidnapped. Yan. Kung maaalala po natin mga Lodi, yung ginawa po nila kay Tatay Duterte, halos kapareho lang din po nitong nangyari po kay Arnie Teves. Kaya ako sa'yo, Lodi, wag na po kayong umasa na meron pong aaksyon dito sa nangyari sa iyong ama. Dahil kung nagawa nga nila kay Tatay Duterte, ano na lang kaya sa iyong ama? At advice ko rin po kay Attorney Harry Roque, wag po tayong masyadong pakampante. Kaya po nilang manipulahin lahat po ng mga kaganapan para lang po kayo po ay mapahuli. Yan po ang tatak Marcos mga Lodi. Gaya po ng ginawa ng kanyang ama nung panahon po ng panunungkulan niya. Yo, what's up mga Lodi? Spaghetti Peps TV, welcome back po sa ating channel. Napanood nyo na po ba itong illegal di umano na paghuli kay Arnie Teves dito po sa lugar po ng Timor-Leste? Isa pong lugar sa Asia na di umano'y pinagtataguan daw po ni Arnie Teves dahil nga po sa kinasasangkutan niyang kaso dito po sa ating bansa. Yan po ang ating aalamin. At dito nga po mga Lodi, meron pong panawagan po ang kanyang anak dito nga po sa nangyari sa kanilang ama. Bago po yan mga Lodi, ipapakita ko lang po muna sa inyo kung ano po yung naging kaganapan sa paghuli po di umano ng illegal kay Arnie Teves dyan po sa lugar ng Timor-Leste. Ito po yun. Lord! Yan. Kung nakita nyo po mga Lodi, hila-hila po si Arnie Teves dito na mga tauhan po dyan sa lugar po ng Timor-Leste. At kasama niya po dyan yung kanyang, sa tingin ko, abogado po niya ito. Meron pa nga po ako nakita mga Lodi, tano daw po yung humuli kay Arnie Teves o ex-congressman Arnie Teves. Mga tao talaga no mga Lodi. Pero eto po, ipapakita ko sa inyo kung ano po yung naging panawagan ng anak po ni Arnie Teves na si Axel Teves po mga Lodi. Isa rin po siyang kilala sa larangan po ng karera ng mga motor mga Lodi. O eto, pakinggan nyo po mabuti kung ano po yung kanyang mensahe at ibibigay niya pong detalye about po sa nangyaring kaganapan. Greetings everyone. I'm making this video to inform everyone that my father, Arnie Teves, has been kidnapped earlier today at around 8 p.m. Timor-Leste time. Bakit po dyan nasabi na kinidnap po ang kanyang ama dyan po sa Timor-Leste mga Lodi? At around 7 p.m., he already had information that a private aircraft was scheduled to fly over to Timor-Leste. And then at 8 p.m., immigration officers arrived at his residence and picked him up. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. Yon, kaya po niya nasabi na kinidnap mo ang kanyang ama. Hindi ko po sa kinakampihan ito si Arnie Teves mga Lodi at ang pamilya nito dahil wala naman po kong kinalaman sa kanilang pamilya, hindi po kami personal na magkakilala. Ang binibigay ko lang po na komento dito mga Lodi base po sa mga nangyayari sa ating bansa na ganito po ang klase po ng batas na pinapairal po ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Tuloy po muna natin to mga Lodi. They just came in forcefully. They took him out forcefully, and right now as we speak, he is still in the immigration building in Timor-Leste being held illegally by the immigration officers, also surrounded by Timorese police. Bakit po natin nasabi kanina na ganito po yung administrasyon ni Bongbong Marcos Jr.? Kung maaalala po natin mga Lodi, yung ginawa po nila kay Tatay Duterte, halos kapareho lang din po nitong nangyari po kay Arnie Teves. Nakikita niyo po ba yung pattern? Yung mga tansong kalangka naman dyan, tuwan-tuwa dahil nagkaroon daw po ng hustisya sa nangyari daw po dito sa ating bansa. Nakukuha na daw po nila ang tunay na hustisya dahil nga pinapairal ni PBBM ang kanyang kagalingan. Marami pong nabubulag sa panahon po ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Hindi nyo po namamalayan na bumabalik lang po tayo sa panahon po ng kanyang ama na kung sino pong gusto nilang ipahuli, ipadakip, kaya po nilang puwersahin mga Lodi kahit lumabagban po sa batas ang kanilang mga tao. Eto pa mga Lodi ipapakita ko rin po yung mensahe ni Arnie Teves bago po ito nangyari mga Lodi or pagkatapos po ng pangyayaring ito. Ito po mga Lodi, kasama po niya ang kanyang abogado sa tingin ko. Good evening, Prime Minister. Was Excellencia. How iyan ni
kantor migrasaw hamutok Dr. Sira Kaer Ami, and we are held against our will. They are not letting me go, and they don't have Sira Laiha mandado para Parang sinabi dito wala silang mandado mga para document. Atuhalo detenção. atuhalo detenção. Ami retan detenção ilegal. Vamos lá a base legal atuhalo detenção. Ami Laiha. uso how karik beli ami ajuda how para ami bele pa ona. Etong mensahe na to mga Lodi, parang ang dating nananawagan po sila sa Prime Minister ng Timor-Leste na ito nga po yung nangyari po sa kanila. Oh mga Lodi, sa tingin ko, bida na naman po ang Marcos administration. Dahil, sasabihin ng mga tansong talangka, buti nga sa inyo, kayong mga lumalabag na mga opisyal sa batas, ay nagkakaroon na po talaga ng hustisya ang ating bansa. Lupit no? Oh, tingnan nyo po mensahe ni ano. Actually po, yun sa amin, wala po pa kami na nagkukuha ng assistance coming from NBI, from DOJ. But in case na meron po kami facility dito doon sa custodian po namin in case sa kailangan po natin ng DOJ, ng any assistance, marami po kami. Magpo-provide po kami ng mga pulis-pulis. Kunyari pa, parang hindi talaga pinaghandaan. Alam namin na pinaghandaan niya, pinagplanuhan nyo na yan, yung pangyayari na yan. Imposibleng wala nakahanda dyan. Kaya wag nyo na po kaming lokohin. Dahil yung ginawa nyo kay Tatay Duterte, gantong-ganto rin po yung ginawa nyo kay Arnie Teves. Klarong-klaro po yung yung pattern . At kung sasabihin nyo naman, yung mga tansong talangka dyan na yan, nakukuha na po ng ating bansa ang pantay-pantay na pagbibigay ng batas sa ating bansang Pilipinas. Sure ba kayo na nakukuha po talaga ng pantay-pantay ng ating mga kababayang Pilipino ang hustisya? Hindi po yan totoo. Ito po, isasample lang po natin . Yung nangyari po sa anak ni DOJ Secretary Crispin Remulla na di umano nahulihan po ito ng illegal na droga. Sabi po ninyo, dapat patas sa lahat ang batas. O ito, panoorin natin. I-refresh lang po natin sa inyo kung pantay-pantay po ba talaga ang batas na pinapatupad dito sa ating bansa. Alas Piñas Court acquits Juanito Jose Remulla III, son of Justice Secretary Boyeng Remulla, of an illegal drug possession charge. Acquit? Ilang buwan to mga Lodi? The ruling comes less than 3 months after a case was filed against him on October 14, 2022. Piruin nyo mga Lodi, 3 buwan lang acquitted na. Dahil po mga Lodi, pantay-pantay po ang batas na umiiral dito sa ating bansa. Sige, sabihin natin mga Lodi na plinanta po yung illegal na droga dito po sa anak ni DOJ Secretary Crispin Remulla. Ang tanong mga Lodi, ilang mga kababayan natin ang naplantahan ng illegal na droga pero hindi po nakuha ang hustisya ng 3 buwan lamang. Less than 3 months nga yung sinabi dito ng Rappler . Ang bilis diba mga Lodi ng pantay-pantay na batas sa ating bansa na pinaiiral ng Marcos administration. Biruin nyo sa sobrang bulag nitong mga tansong talangka na to, hindi po nila nakikita yung mga illegal na ginagawa ng ating kapulisan. Hindi na po naaayon sa konstitusyon ang mga ginagawa nitong mga kapulisan na inuutusan po ng nasa itaas, pero panay-puri pa rin po sila. Eto po, tanong ko lang sa inyo, paano kung sa inyo nangyari itong mga pangaharas na ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr.? Kagaya po ng ginagawa nila sa mga naging kaalyado po ni Tatay Duterte nung panahon pong naging presidente po siya ng ating bansa. At hanggang ngayon po solid pa rin po ang suporta sa pamilya Duterte. Ganito po ba sa tingin nyo ang patas na pag-i-implement ng batas sa ating bansa? Na kahit ang dami po mga sinuway na batas, okay lang basta sa kalaban po nila. Pero kapag sa kaanak, kagaya po nito mga idol, ang bilis po ng aksyon. Uulitin ko, paano po dun sa mga nasa ibaba at wala naman pong kilalang bigating mga abogado, bigating mga empleyado ng sangay ng gobyerno? Paano po sila? Kung ito po pala talaga ang nangyayari sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Isa pa to mga Lodi meron na naman po silang nilalatag kay Attorney Harry Roque, dating spokesperson ni Tatay Duterte.
na nandun po sa The Hague, Netherlands. Sabi pa po dito mga lodi, pinakansila po ni Boying Remulla ang kanyang pasaporte. Tapos mga lodi, nakikipag-coordinate po sila para mabigyan daw po ito ng mga dokumento na gaya po ng ginawa po nila kay Tatay Duterte para mapadakip daw po sa The Hague, Netherlands. Ibig sabihin mga lodi, nakikipag-koordina po ang ating bansa, lalong-lalo na po ang Pangulo natin, para lang po dito po sa marahas na pagdakip po sa mga taong pinag-iinitan po ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Kaya ako sa'yo, Lodi, Axel Teves, kasi ang dami po niyang pinagtatag, GMA, ABS-CBN, lahat po ng mga networks dito. Wag na po kayong umasa na meron pong aaksyon dito sa nangyari sa iyong ama. Dahil kung nagawa nga nila kay Tatay Duterte, ano na lang kaya sa iyong ama? At advice ko rin po kay Attorney Harry Roque, wag po tayong masyadong pakampante. Kaya po nilang manipulahin lahat po ng mga kaganapan para lang po kayo po ay mapahuli. Yan po ang tatak Marcos mga lodi. Gaya po ng ginawa ng kanyang ama nung panahon po ng panunungkulan niya, gantong-ganto rin po ang datingan ng pagiging diktador ni Marcos Sr. Gaya po ng ginagawa ng anak niya ngayon at parang mas malala pa po. So hanggang dito na lang po muna mga idol. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.